Pagkatapos ng 6 na taong pagtatrabaho ni Bernadette sa Italy bilang nurse, eto at sa wakas uuwi na rin siya ng bansa. Panahon na para sarili naman niya ang asikasuhin. Nakapagpundar naman na siya ng bahay, nakatas ng kanyang pinaghihirapan sa abroad. Katuwang niya ang pinakamamahal niyang kasintahang si Edmond para maitayo ang pinapangarap nilang tahanan. May katamtamang laki lang ang kanilang bahay na sapat lang para sa uumpisahan nilang bagong pamilya. Kahit papaano, may konti naman na siyang naipon para sa negosyong nais niyang bubuksan matapos nilang ikasal ng kasintahan. Sobrang mapalad si Bernadette at may isang Edmond siyang mapagkatiwalaan at maaasahan sa lahat. Ngayon pa lang, nakinikinita na ni Bernadette kung paano magugulat si Edmond sa kanyang pagdating. Susurpresahin lang naman niya ang kanyang pinakamamahal na kasintahan. Miss na miss niya na ito. Mag-alas 9 na ng gabi noon. Inaasahan niyang nasa kanilang bagong bahay na si Edmond at sigurado siyang naghahanda na ito sa pagtulog. 3 buwan na kasi mula noong unang lumipat si Edmond sa bago nilang tahanan. Alam niya kung saan eksakto nakatirik ang kanilang bahay since sila namang dalawa ni Edmond ang pumili sa lupang kinatitirikan nito bago pa siya umalis ng bansa. Nagtataka si Bernadette pagkababa niya ng taxi. Bakit ang daming tao sa loob ng kanyang bahay? Mukhang nagkakasiyahan pa yata ang mga ito. Nasa tingin niya, may selebrasyon pang nagaganap. Nalilito niyang kausap sa isip. Tuloy bigla niyang naisip na baka naligaw pala siya. Pero sigurado siyang ito talaga ang address ng kanilang bahay ni Edmond. Ang bahay na ipinapatayo ng kanyang kasintahan habang siya ay nasa Italy. Biglang tumambol ang dibdib ng dalaga. Halo-halo ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Mas lalo pang tumindi ang kaba niya nang may marinig siyang batang umiiyak sa loob habang ang ibang taong naroroon nagpatuloy lang sa pagsasaya. Habang si Edmond, kitang-kita ni Bernadette mula sa nakabukas na bintana kung paano pinapatahan ang batang karga-karga habang umiiyak. Sino ang batang iyon? Tanong niya sa isip. Natulala si Bernadette habang pinagmasdan ang kaganapan sa loob ng bahay. Maya-maya pa'y napagtanto ng dalaga ang katotohanan. Hindi niya namalayang pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Papaano nagawan ni Edmond na lukuhin siya ng ganun katagal? Ni kahit nakatiting na pagdududa wala siyang nararamdaman sa tuwing nag-uusap sila through video call. Pati ang mga chat ng lalaki wala namang nagbago. Ganoon pa rin kalambing ito. Katulad pa rin ng dati kung paano ito makikipag-chat sa kanya. Tila ba tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Bernadette? Namanhid ang buong katawan niya habang matiim na pinagmasdan ang lahat ng mga taong naroon. Lalo pa noong magsalubong ang mga mata nila ni Edmond habang karga ang batang pilit pinapatahan. Nasa tansya ni Bernadette, nasa 2 taong gulang ito. And yes, she was right. Second birthday pala iyon ng panganay ni Edmond. Hindi maipagkailang anak ito ni Edmond. Kamukhang-kamukhang bata ng manloloko niyang kasintahan. Biglang natigil ang kasiyahan sa tahanan na inaakala ni Bernadette na sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Edmond, may narinig pa siya nagbubulong-bulungan. Nagtatanong kung sino siya. Mayroon din namang ibang nakakakilala sa kanya. Napakawalang hiya mo. Nakatulog ka ba ng mahimbing sa kabila ng panloloko mo sa akin? Tanging nasambit ni Bernadette sa gitna ng pagkabigla. Mas lalo pang nadagdagan ang sakit at galit nang lumabas ang babaeng ipinagpalit ni Edmond sa kanya. Halata ang maumbok nitong tiyan. Na ang ibig sabihin lang, buntis na naman ang babae. Buntis sa pangalawang anak na natitiyak niyang si Edmond pa rin ang ama. Tila ba pinipiga ang puso ni Bernadette
habang iniisip kung paano siya pinagtaksila ng nobyo habang siya nagpapakahirap sa pag-alaga ng mga matatandang may mga sakit para lang makaipon, ay ganun din pala ang pagpapasarap ni Edmond sa kandungan ng ibang babae. Ang masaklap pa, siya na nagpapakahirap, siya pang naetsapwera at nagmukhang kontrabida. 2 maletang punong-puno ng personal niyang mga gamit at pasalubong sana sa walang hiya niyang kasintahan ang hila-hila ni Bernadette papalayo ng bahay na yun. Halo-halo ang nararamdaman niya sa mga oras na yun, na puno ng galit, pagkapahiya at kawalan ng pag-asa ang puso niya. Sumabay pang sama ng panahon sa sama ng nararamdaman niya. May bagyo pa ata? Anya sa isip. Sa kabila ng kidlat, kulog, malakas na hangin at malamig na ulan, nagpatuloy pa rin sa paglalakad si Bernadette palayo sa lugar na iyon. Pansamantalang nawala sa huwisyo ang dalaga at hindi na nakapag-isip pa kung ano ang dapat na gawin at kung saan siya tutungo. Ang layo pa naman pati ng bahay ng mga magulang niya. Nasa probinsya ito. Samantala, nangangatog na siya, sobrang nilalamig habang patuloy sa pag-iyak. Hindi niya namalayang napagitna na pala siya sa kalsada habang hila-hila ang 2 maleta. Ni hindi man na niya narinig ang busina ng sasakyan sa kanyang likuran. Samantalang halos mapamura ng masungit na si Glenn habang binabaybay ang kahabaan ng maulan na kalsada. Nagmamadali pa naman siya bago pa maabutan ng pagtaas ng tubig sa kalsada. Baliw bang babaeng ito? Bakit ba ito nagpapaulan? Hindi man lang narinig ng babae ang kanyang busina. Mariin niyang tanong sa isip. Akmang sisigawan niya na sana ang babae nang tumapat ang kotse niya sa kinatatayuan nito nang biglang umurong ang dila niya. Sumalubong lang naman sa nagbabaga niyang mga mata ang namumutla at nangangatog na babae dahil sa sobrang lamig dulot ng hangin at ulan habang humahampas sa katawan nito. Napalitan ng matinding awa ang kaninang galit na binata. Bumaba siya at pinasakay agad ang nalalamig na babae na sa tingin niya ilang sandali na lang mabubuwal na sa gitna ng kalsada. Glenn Mondragon, pakilala ng binata sa nakatulalang babae habang sila'y nasa biyahe. Bernadette Custodio, tanging tugon ng babae at hindi na nagsalita pa. Hinayaan na lang muna ni Glenn ang pananahimik nito. Siguro dahil sa lamig ng panahon, kaya hindi na ito nakapagsalita pa. Kahit ang totoo'y atat na siyang malaman ang nangyari dito. Base kasi sa nakita ni Glenn, hindi naman na hold up ang dalaga. Intact naman ang lahat ng gamit nito at aksesoris sa katawan. Gumuhit ang matinding galit sa mukha ng binata habang tahimik na pinakikinggan ang nakakahabag na kwento ng buhay ni Bernadette. Relate kasi siya sa naranasan ng babae. Pareho silang ginamit, niloko at pagkatapos itinapon na parang maruming basahan. Natatawa na lang si Bernadette kapag naiisip niya ang ginawang pagsorpresa sana niya sa kasintahan. Siya palang nasurpresa. Kasulukuyan siyang nasa pamamahay ni Glenn. Nagkusang binatang iuwi na lang siya sa tahanan nito nung napansin ng binatang natutulala ang babae. Nasisiguro niyang nangangailangan ito ng mahabang pahinga. Saka na lang niya ito tatanungin kapag makakabawi na ng lakas. Maagang nagising si Bernadette kinabukasan. Bagamat mabigat ang pakiramdam niya, ngunit hindi naman siya tinatrangkaso at labis niyang ipinagpasalamat iyon. Naligo pa naman siya sa ulan kagabi at pagod na pagod pa ang katawan niya galing sa mahabang biyahe. Kaagad siyang napabangon nang malalang hindi pala niya pamamahay ang tinulugan niya. Nasaan na kaya ang taong may-ari ng bahay na siyang tumulong sa kanya kagabi? Tanong niya sa isip habang palingalinga. Nais niyang magpasalamat dito bago pa siya umalis. Hindi pa naman niya ito nakausap ng maayos kagabi dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Tanging pangalan lang ang alam niya sa lalaki. Hi! Good morning! Nakangiting bati ng lalaki
nang masalubong niya ito. Mukhang nanggagaling ito sa kusina at may bitbit pang 2 tasang umuusok na kape. Coffee? Alok nito. Nakakahiya man, ngunit hindi na siya tumanggi. Kaya nga siya nagkandaligaw-ligaw dahil hinahanap niya ang kusina. Gusto kasi niyang uminom ng mainit na kape. Ang laki kasi ng bahay na iyon at mukhang ang binata lang naman ang nakatira roon. Nakaramdam tuloy siya ng pagkahiya dahil sa nasaksihan ng lalaki sa kanya nung nagdaang gabi. Hindi na mapigilan pa ni Bernadette na umiyak sa harap ni Glenn. Ikinuwento niya ang lahat na ginawa ng dating kasintahan sa kanya. Hinayaan lang siya ng binata na umiyak habang patuloy sa pagkukwento. Paraan iyon para maibsan ang sakit na dinadala niya sa kanyang puso. Kaya naman, inalok niya ng trabaho ang dalaga instead na umuwi ng probinsya at magmukmuk doon. Isang doktor pala ang binatang si Glenn. Tinulungan siyang makapasok sa hospital kung saan nagtatrabaho ang lalaki na siya mismo ang may-ari. Hindi na nag-atubili pang tinanggap ni Bernadette ang napakagandang opportunity. She need to work at magpakabisi para makalimutan kaagad ang nangyari sa kanya. At dahil wala pa naman siyang matitirhan, kung kaya, sa bahay muna siya ni Glenn pansamantalang tutuloy. Maaari naman daw siyang magstay doon hanggang kailan gusto niya. Paninigurado ng binatang doktor. Nahahalata naman ni Glenn ang bahagyang pagkailang ng dalaga sa kanya. Hindi niya masisisi ang dalaga. Sino bang hindi makalaman ng awkwardness kung malaman mong magkasama kayong nakatira sa iisang bubong na kayong dalawa lang na mga babae at lalaki. Nag-iisa lang kasi si Glenn sa malaking bahay na iyon dahil ang mga magulang nito't kapatid na babae ay nasa Canada na. Isa pa, nakakailang kasi ang kagwapuhan ng binatang doktor. Na sa tingin ni Bernadette, mas makinis pa ito kaysa kanya. Hanggang sa nasanay ng dalaga. Kalaunan, nawala na ang pagkailang niya kay Glenn. Likas kasi na mabait at very approachable ang binata. Maging sa hospital man at kahit sa bahay pa nito. Hindi nga niya lubos maintindihan kung bakit ito nagawa pang ipagpalit ng nobya sa ibang lalaki. Ganong taglay naman ng binatang doktor, ang lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae. Nanghihinayang si Bernadette sa ginawang pag-iwan ng ex-girlfriend ng gwapong doktor. Pagiging workaholic ng binatang doktor ang naging dahilan para tahasan itong iwan ng dating kasintahan. At ang masama pa, na halos hindi matanggap ni Dr. Glenn ay sa best friend pa talaga niya ito sumama na isa ring doktor at kilala sa pagiging babaero. Yun lang naman ang narinig ni Bernadette na kwento ng mga kasamahan niyang nurse sa loob ng hospital. Ngunit ngayon, balita sa buong hospital ang muling pagbabalik ni Wendy, ang dating kasintahan ni Glenn. Bali-balitang hiwalay na daw ang dalawa dahil sa likas naman talagang babaero ang lalaking ipinagpalit niya kay Glenn. Well anyway, ganun din naman ang ginawa sa kanya ng dati niyang kasintahan na si Edmond na ngayon itinuturing niya na lang na isang bahagi ng masamang bangungot. At para sa kanya, walang kapatawaran ang ginawa ng dating kasintahan. Laking pasasalamat niya't bago pa siya nakasal sa lalaking iyon ay nakita niya na ang tunay na kulay nito. Biglang natahimik ang mga kasamahan niyang nurse sa gitna ng kanilang mahinang tsismisan at pasimpleng nagkakalabitan. Isang magandang babae kasi ang papalapit at itinuturo ng kanilang mga nguso. Kapal? Halos magkasabay pa ng wika ng mga kasamahan niyang mga nurse nang makalampas na ang magandang babae. Yun pala si Wendy. Tunay ngang napakaganda nito. Wika niya sa isip. May kung anong kirot na gumuhit sa puso ni Bernadette na hindi niya mawari kung bakit matapos niya makita ang babaeng confident lang na naglalakad dire-diretso patungo sa opisina ng doktor. Kaya pala nitong mga nakarang araw, napapansin ng dalaga ang konting pagbabago ng binata. Hindi lang naman niya iyon pinansin. Akala niya ipagod lang ito.
Sa dami ba naman ng trabaho sa hospital? Lihim na kinastigo ni Bernadette ang sarili. Ang tanga niya lang para bigyan ng meaning ang kabaitan na ipinakita ni Glenn sa kanya. Tuloy na itanong niya sa isip, hindi ba siya kamahal-mahal? Bakit palagi na lang siyang nare-reject? Napagtanto ni Bernadette na kaya siguro ito nagbabago lately dahil baka gusto na ng doktor na umalis na siya ng bahay nito bago pa malaman ng kasintahan na si Wendy. Sana kinausap na lang siya ng doktor at maintindihan naman niya iyon. Actually matagal naman na sana siyang umalis doon kung hindi lang siya palaging pinipigilan ni Glenn. Umaasa tuloy siya na may special itong pagtingin sa kanya. Sa puntong iyon, nagkusa na si Bernadette. Hindi niya naaantayin pa na ang doktor na mismo ang magsasabi sa kanya. Baka mamaya maabutan pa siya ni Wendy sa tahanan ng binata at kung ano pang masasabi nito sa kanya. Hindi niya nagugustuhin na siya ang magiging dahilan ng muling pag-aaway ng magkasintahan. Kailangan niya na rin naman na umuwi na ng probinsya. Miss na niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Gusto niyang makita at mayakap muna ang mga ito bago siya babalik ng Italy. Yes, babalik na lang siya ng Italy at isubsob ang sarili sa pagtatrabaho doon. Nagulat ang mga magulang ni Bernadette sa kanyang pagdating, ngunit hindi na ikinagugulat pa ng mga magulang niya nang malaman ang tungkol sa kanila ni Edmond. Noon pa man, duda na sila sa pagkatao ng lalaking iyon. Sa katunayan, hindi talaga nila gusto ang lalaking iyon para sa kanilang anak. Kaya naman, imbis na malungkot, ikinatuwa pa nila ang paghihiwalay ng dalawa. Laking pasasalamat ni Bernadette at hindi siya hinusgahan ng kanyang mga magulang. Ang pera umano na nilustay ni Edmond ay madali lang kitain. Pero ang maging miserabling buhay balang araw, natatamasain ng kanilang anak kasama ang manlolokong lalaki ay hindi na maibabalik pa sa dati. Bagsak ang balikat ni Glenn matapos mabasa ang iniwang sulat ni Bernadette. Walang dudang dahil kay Wendy, kaya biglang umalis ang dalaga. Mali ang iniisip nito. Oo, aaminin niyang nagmamakaawa si Wendy sa kanya. Ngunit matagal na silang tapos at matagal lang naka-move on ang binata. In fact, meron na siyang ibang nagugustuhan ngayon at si Bernadette iyon. Ngunit kung kailan natapos na ang paghahanda niya, saka naman umeksena itong ex niyang si Wendy. Kaya lang naman siya naging busy nitong mga nakarang araw because he's planning to have a vacation leave. Nais niyang mag-leave ng kahit 1 linggo man lang para umuwi ng probinsya kasama si Bernadette upang humarap sa mga magulang ng dalaga at formal na manligaw. Ngunit sinira lang ni Wendy ang maganda niyang plano. Dahil sa nangyari, mas lalo pang namuhi si Glenn sa ex niya. Ang kapal naman talaga ng mukha nitong bumalik na parang wala lang matapos magpakasawa sa ibang lalaki. Ngunit hindi pinapansin ni Wendy iyon. Batid niya kung gaano siya kamahal ni Glenn, kaya naman gano'n na lang kalakas ang tiwala niya sa kanyang sarili na makuha muli ang puso ng binata. Ngunit hindi na tumalab pa kay Glenn ang pagmamakaawa ni Wendy. Namimihasa pala ito dahil sa tuwing may nagawa itong pagkakamali noon, kaagad naman niyang pinapatawad ng binata. Palagi niyang pinagbibigyan ito noon dahil inaamin naman talaga niyang may pagkukulang din siya dahil sa sobrang abala naman talaga siya sa kanyang trabaho. Ngunit hindi na sa pagkakataong ito. Paninigurado pa ng binata sa kanyang sarili. Oo nga, mas maganda si Wendy, mayaman, social at elegante, kaysa kay Bernadette na simpleng dalaga lamang. Ngunit anhin naman niya ang ganda't yaman kung di naman niya mapagkatiwalaan. Tanong niya sa sarili. Kilala niya ang babae at alam niyang hindi na ito magbabago pa. Para maibsan ang lungkot at pangungulila sa binatang naging mahalaga na sa puso ni Bernadette, ay inaabala niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho sa bukid na sinasaka ng kanyang tatay.
Abala siya noon sa ginagawa sa bukid nang biglang humahangos dahil sa pagtakbo ang nakababata niyang kapatid na si Kiara. May dumating daw na isang lalaki at siya ang hinahanap. Kaagad na nagpantig ang tenga ng dalaga sa kanyang narinig. Wala siyang ibang naisip kung sino, kundi si Edmond lamang. Hindi pa rin kasi tumitigil ang lalaki sa pagpaparamdam sa kanya kahit noong nasa Manila pa siya at nagtatrabaho sa ospital. Ngunit tuluyan niya nang pinutol ang ugnayan nila ng lalaki. Ayaw niya nang makita at makausap pa ito. Sapat ng paliwanag ang nakita ng kanyang mga mata. Ngunit ang walang hiya, sinusundan pa talaga siya sa probinsya. May mukha pa talaga itong humarap sa parents niya. Nagngingit-ngit niyang galit sa isip. Pwes, manigas siya. Hinding-hindi siya uuwi, untag niya sa isip. Nagpatuloy pa rin sa pagdadamo sa paligid si Bernadette at wala siyang balak na umuwi. Ngunit ang makulit na si Kiara ay wala ring balak na umuwi na hindi siya kasama. Wala kasing alam ang kanyang kapatid sa nangyari sa kanila ng kanyang ex. Natulos na lang si Bernadette sa kanyang kinatatayuan. Sumalubong sa kanyang pagpasok sa maliit nilang sala ang nakangiting mukha ng binata. Hindi si Edmond, kundi ang binatang doktor. Biglang nag-transform ang mabigat niyang mukha at kumakawala ang matipid na ngiti sa labi. May kung anong kiliti ang gumuhit sa puso niya matapos masilayan ang lalaking bawat sandali ay laman ng kanyang isip. Hala ka, Dok! Ba't ka nandito? Tanging salitang nasambit niya matapos makabawi sa labis na pagkagulat. Walang patumpik-tumpik siyang nilapitan at mahigpit na niyakap ng binata. I missed you a lot. Sabay bulong pa nito habang siya'y halos matunaw na sa kinatatayuan. Paanong hindi? Puno ng pawis ang katawan niya at alam niyang ang baho niya pa sa mga oras na iyon. Dahil sa inis kanina, hindi tuloy niya namalayan ang kotseng nakaparada sa di kalayuan ng kanilang bahay. Akala lang naman niya sa kapitbahay lang nila iyon. Discussion was over bago pa dumating si Bernadette. Sa haba ba naman ng pag-aantay ng binata, natapos na tuloy ang pinag-usapan ng mga magulang niya. Gulantang na lang siya nang malamang tapos na pala itong namanhikan sa kanyang mga magulang. Na malugod namang tinatanggap ng parents niya. Ikakasal na pala sila sa susunod na buwan. Nagpatianod na rin si Bernadette since mahal naman niya ang binata. Ngunit biglang nagbago ang masayang aura ng mukha ni Bernadette nang maalala si Wendy. Hindi ba't nagkabalikan ng dalawa? Kaya nga siya umalis doon nang walang paalam sa isip niya. Ngunit bakit narito ito ngayon? At ang lakas ng loob pang humarap sa mga magulang niya at nag-aalok pa ng kasal. Dismayado niyang turan sa sarili. Sinamantala naman ng dalaga ang humakbang papalayo habang abala pa ang pamilya niya sa pagpaplano tungkol sa nalalapit nilang kasal ng binata. Mas lalo pang nagdilim ang mukha ni Bernadette habang pinagmasdan isa-isa ang masayang mukha ng mga magulang niya na umasa't naniwala sa mga kasinungalingan ng binatang doktor. Gusto niyang barahin ang kanilang pinag-usapan na alam naman niyang puro kasinungalingan lamang. Ngunit ayaw naman niyang maging bastos. Bahala ng mga ito. Tutal, sila naman ang nag-usap-usap. Labas na siya doon. Dagdag pa niya. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nais na lang na magkulong at patagong iiyak. Ngunit namilog ang mga mata niya at mapasigaw pa sana sa labis na pagkagulat kung hindi lang siya kaagad na nayakap ng binata at isubsob sa dibdib nito ang kanyang mukha para hindi na makasigaw. Kamuntikan na talaga sanang matamaan ang mukha ng doktor pagkasara niya ng pinto ng kanyang kwarto. Tahimik pala siyang sinusundan ng binata patungo sa maliit niyang silid. Nakapasok na siya bago pa siya nakapagprotesta. Ang bilis ng pangyayari. Pakiramdam tuloy niya, pinagkakaisahan pa siya ng kanyang pamilya at pinagkalulong pa sa binata. Magalit man siya, ngunit wala na siyang magagawa dahil
Ang buong pamilya man lang niya ang kumampi sa binatang doktor. Wala na siyang mapagpipilian kundi ang makinig na lang sa mga paliwanag nito, at ang marupok niyang puso muli na namang nagtiwala for the second time. But definitely, it's different this time. Dahil sa wakas, natagpuan na rin ni Bernadette ang tamang lalaki para sa kanya. Imbis na sa Italy, sa altar ng simbahan ang tuloy ni Bernadette. At sa pagkakataong ito, tama, hindi pilit, walang kasinungalingan at purong pag-ibig lamang. Pag-ibig ng dalawang pusong nagtagpo ng hindi sinasadya at nakatakdang magsasama habang buhay.